Tinawag ng grupong Tindig Pilipinas na malaking hypocrisy ang ginawa ni Vice President Sara Duterte na anilay binabago ang kwento kaugnay sa korupsyon at ipinoporma ang sarili bilang nangungunang tagapuna nito. Sa programang Gising Pilipinas sa DZMM, sinabi ni Tindig Pilipinas Convener Rafaela David na dapat managot ang pangalawang Pangulo sa mga kinakaharap nitong akusasyon ng katiwalian. Dapat din aniya na malaman ng taong bayan kung sino ang sinasabing Mary Grace Piatos na tila nakalimutan na ngayon. For us, this is the height of hypocrisy kasi just months ago, siya ay na-impeach at kinakaharap yung sariling pagsagot niya dun sa personal court niya sa ilalim ng CONFI and intelligence funds. Kaya napakahalaga na klaro sa atin, sa akbayan, sa Tindig Pilipinas, galit tayo sa lahat ng kurakot at kasama si VP Sara sa dapat managot. Sa pagkakataong ito, makakausap natin live via Zoom si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer sa UP College of Law. Magandang hapon po, Attorney Ligutan. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Jack, magandang hapon. Yes, Attorney, no? Anong reaction nyo sa mga narrative ngayon na nilalabas po ni Vice President Sara Duterte na siya pa ngayon yung nangunguna laban sa korupsyon? Ako, yan ay isang malaking kaplastikan. The duplicity of the Vice President is revolting. Maalala natin yung kasagsagan ng impeachment against her. No? Ni minsan, hindi niya dinastify, hindi niya sinabi paano ginamit yung confidential funds because she could not. May mga resibo, sino yung mga fictitious recipients. So, yung sasabihin niya this time na she is at the forefront yung battle against corruption. That's kaplastikan. The duplicity is just revolting, Jack. Opo. Attorney, sininya po ito, no? Sa tingin niyo po ba dapat na gawing prioridad ang investigasyon kay VP Sara na tila natatabunan na ngayon ng mga flood control issues? As to Ninya, yung tanong, dapat bang maging priority? I don't think so. No? Dapat kasi lahat ng investigations against or on alleged misuse of public funds, dapat i-prioritize. Kasi pag sinabi natin i-prioritize yung Vice President, ibig sabihin ba na isa-sideline yung investigations sa flood control project? I don't think so. Lahat ng investigations should be a priority. That's what I'm saying. Kumbaga, Attorney, hindi dapat din maging issue yung halaga. Kunyari, baka sabihin ng kampo ni VP Sara na may liit na ito kung ikukumpara sa flood control projects na bilyon piso ang pinag-uusapan. So, dapat regardless yan sa halaga. Jack, hindi maliit kasi yung allegations against her is 612,500,000 pesos. Hindi maliit na halaga yan. Hindi maliit na halaga yan. So, pero yung amount kasi, alam nyo, regardless of the amount, pera ng bayan yan eh. So, it should not matter, Jack tsaka Ninya, the amount involved, kahit piso yan. Pera ng bayan yan. So, hindi dapat magiging issue yung amount compared to billions of pesos na sinasabing involved sa flood control anomalies. Hindi dapat issue yung amount. Yung issue dapat is, ikaw yung hinalal as Vice President ng Pilipinas and then anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa 612,500,000 pesos na pinagkatiwala ng bayan sa'yo? Yun yung tanong dapat. At eto nga po, sa wakas, ay may paliwanag si VP Sara kung saan daw niya ginamit ang kanyang confidential funds. Sabi niya ay sa investigasyon daw sa mga maanumalyang laptop deal. Bilang isa po sa mga nagsampa ng impeachment case laban sa kanya, kapanipaniwala po ba ito para sa inyo? May tawag kami dyan among us lawyers, that's an afterthought. It's klaro naman na pinag-isipan lang niya yan. At that time kasi, alam nyo, ilang beses siyang inaakusahan na ginamit yung confidential funds sa maling paraan, pero never niyang i-denastify. Ngayon, sasabihin niyang ginamit niya to investigate. Alam natin yan, that's not true, that is an afterthought. Alam ng mga abogado yan, that is an afterthought. Ninya. Kumbaga, tingin niyo po, Attorney, ay sumasakay lang siya sa mga issue ng katiwalian ngayon, yung tungkol dito sa ginagawang investigation sa mga flood control po. Exactly, yun yung tamang term is sumasakay lang na parang
she is now packaging herself as somebody na galit sa corruption. Pero I don't think so. Hindi maniniwala yung taong bayan sa kanya in that regard, Jack. Tsaka kung babalikan natin, partner and attorney, di ba? Meron pa nga dyan yung within 12 days po ba? Yung naubos niya na gastos niya. 11 days. Ganun. 11 Oo. days. So, I mean, but yung, never niya sinabi at that time na Investigate sila. Sinabi to investigate. Just an afterthought, walang maniniwala dyan, Jack. Matagal na. At paano yun? Siyempre, you have to back it up with, something. Hindi naman pwedeng sinabi lang niya to. Di ba? Pag ganyan, ano yung mga kailangan ng mga ebidensya sa kanya para matulungan yung kaso niya? Yeah, exactly. If tatanungin natin yung Vice President, point blank, do you have evidence? I don't think so. Mahirap gumawa, mahirap na gumawa ng kwento. Mas mahirap to back it up with pieces of evidence. Remember, ano yung resibo? May mga resibo eh. Yung mga resibo against her, yung mga fictitious accounts, yung mga fictitious signatures, yung isang official ng yung opisina niya nagpunta ng 3 probinsya isang araw para magbumbod ng pera. That was physically impossible then. So, yung tanong, ano ba yung existing na resibo? Lahat ng resibo is against the Vice President. So, sinasabi niya, ginamit niya to fund yung investigation into the laptop controversy. Invento yan. Kaya It nga would po. be hard for her. We are now, in fact, challenging her to back it up. Okay, so you present evidence na ginamit niyo yung pera, yung confidential funds in conducting that investigation. Pag wala kayong ebidensya, maipapakita, ibig sabihin yan, you are lying once again to the Republic. And attorney, may iba tayo kanina, kakasampa lang ng kasong plunder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ano po ang take niyo po dito? Alam mo, napanood ko yung interview ni Senator Bongo. Sinabi niya, mabuti na rin kasi nga that is an opportunity para sa kampo niya at saka sa kampo ng former president na ipakita sa publiko na hindi totoo yung mga paratang sa kanila. So, it goes both ways. No? On one hand, maganda na rin on the part of yung kampo po ni Senator Trillanes na mapatunayan once and for all na totoo yung mga allegations niya all throughout these years against the duo, yung kay former President Duterte saka kay Senator Bongo. On the other hand, maganda na rin kay Senator Bongo, that is an opportunity for him na mapatunayan na hindi totoo yung mga sinasabi against him. Sino yung mananalo sa battle net? For me, yung public eh. Yung public eh. So once and for all, may kaso na naka-file. So pag napatunayan na talagang nagkasala si Senator Bongo, then he should be sent to prison immediately, no? Kasi nga parang yung amount 7 billion pesos, that's not a measly amount, no? So it is the Republic, it is the people that will win, that is winning sa kasong isinampa po ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes against Duterte sa kay Bongo. Paano po kaya makakaapekto ang kasong ito laban kay Senator Go sa kanyang posisyon ngayon bilang senador? As of now, investigation stage, Nina, wala pang masyadong epekto yan. Aside from yung negative publicity, wala pang masyadong epekto niyan. Yung tanong siguro, yung legal issue po, what if may determination of probable cause, what if magsampa na ng kaso yung ombudsman? Yun, so po pwede siyang maaresto, warrant of arrest may be arrested, may be issued and implemented against him. Yung issue now naman is paano i-implement yun. So, eto yun, parang maalala natin yung nangyari kay former Senator Laila de Lima. Pero yung removal ng isang senator, I think klaro naman na yung Senate lamang as a body, yung pwede po mag-remove ng isang membro nila like Senator Bongo. So ano yung epekto? Publicity, negative publicity, yes, pero as to whether he could be removed from office as this stage, sa linya, hindi pa. Okay, nako, maraming salamat po, Attorney Ligutan, again, sa pagbigay mo ng oras dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mabuhay po kayo. Magandang gabi, Jack, sa kanina.